10 mga hindi pangkaraniwang natural formations sa mundo. Welcome sa Arvin Polo TV. Maraming mga natural formations ang dinarayo ng mga tao dito sa ating mundo. Pero bago ang lahat, ano nga ba ang kahulugan ng natural formation? Ito ay tumutukoy sa mga estruktura na nabuo sa pamamagitan ng mga natural processes tulad ng erosion. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang mga bundok, kuweba, canyons, at iba pa. Ngunit ano nga ba ang mga characteristics na meron sila kung bakit itinuturing silang unusual? At sa video na ngang ito ay samahan nyo akong tuklasin ang 10 unusual natural formations na meron tayo dito sa ating mundo. Kaya naman, simulan na natin. Number 1. The Wave. Ang The Wave ay isang sandstone rock formation na matatagpuan sa Coyote Buttes North na bahagi ng Paria Canyon Vermilion Cliffs Wilderness sa Arizona at Utah, USA. Kilala ito dahil sa ganda ng pagkakahanay nito na parang mga wave at ito ang nagbibigay ng illusion na parang gumagalaw ang bato. Ang hindi pangkaraniwang hitsura ng The Wave ay resulta ng sandstone erosion mula sa hangin at tubig. Bukod dito, ang sandstone na bumubuo sa The Wave ay nagmula sa Jurassic period, 190 million years na ang nakalilipas. Ang mga sedimentary rocks na ito ay minsan ding naging bahagi ng isang malawak na disyerto tulad ng Sahara. At ang mga linya at hugis ng The Wave ay nabuo dahil sa pagbabago ng mga sedimentary rocks na inilipad ng hangin. Samantala, isa sa mga pinakamahalagang aspeto ng The Wave ay ang hirap bago maka-access dito. Ang lugar ay pinangangalagaan ng Bureau of Land Management o BLM at may mahigpit na permit system upang mapanatili ang kalikasan at kagandahan nito. Sa katunayan, 20 permits lamang ang inilalaan para sa mga hikers araw-araw. Dahil dito, ang makapunta sa The Wave ay maituturing ng swerte at marami ring mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo ang nagtutungo dito at nagbabakasakali na makakuha ng permit. Dagdag pa rito, ang hiking papunta sa The Wave ay hindi rin biro. Ang trail ay humigit kumulang 6 miles round trip at walang malinaw na daan dito at nangangailangan ito ng kasanayan sa navigation. Subalit, ang paglalakbay dito ay maaaring maging delikado dahil sa init, kakulangan sa tubig, kung kaya't kinakailangan na prepared ang mga hikers na harapin ang kondisyon sa disyerto. Gayun din, ang The Wave ay patuloy na nakikilala sa buong mundo at maaari na rin itong makita sa maraming mga travel blogs, photography forums at mga social media platforms dahil sa nakakamanghang view na meron ito. Sa kabilang dako, ang ganda ng The Wave ay isinama rin sa maraming pelikula at mga documentaries na nagpapakita ng kakaibang tanawin at ng geological significance nito. Number 2. Giant's Causeway. Ang Giant's Causeway ay isang natural formation ng mga basalt columns na matatagpuan sa northern coastline ng County Antrim sa Northern Ireland. Binubuo ito ng tinatayang 40,000 na magkakatabing mga hexagonal columns na nabuo mula sa lumamig at tumigas na lava. Nangyari ito pagkatapos ng isang volcanic eruption mahigit 50 hanggang 60 milyong taon na ang nakalilipas. Ang mga column na ito na parang mga hagdan ay nagbibigay ng idea na parang itinayo ito ng mga giants, kung kaya't pinangalanan itong Giant's Causeway. Kaugnay pa nito, ayon sa alamat, ang lugar ay nilikha ng isang giant Irish na nagngangalang Finn McCool. Sinasabi na itinayo ni Finn ang daan upang makarating sa Scotland upang labanan ang kanyang kalaban na si Benandonner, isa ding higante tulad niya. Nang malaman ni Finn na mas malaki si Benandonner, nagbalik siya sa kanyang tahanan at tinulungan ng kanyang asawa upang magtago na parang sanggol. Nang makita ni Benandonner ang nagpapanggap na sanggol na si Finn, inisip niya na kung ganito kalaki ang sanggol, gaano naman kaya kalaki ang ama nito, kaya't nagbalik siya sa Scotland dahil sa takot. At winasak din niya ang daan upang walang sinuman ang makakatawid dito. Bukod sa mga alamat, ang Giant's Causeway ay kilala rin sa mga scientific theories nito. Sinasabi din na ang formation ng basalt columns ay resulta ng napakabilis na paglamig ng lava na nagmumula naman sa active volcanic activity noong panahon ng Paleocene epoch. At noong 1986, ang Giant's Causeway ay kinilala bilang UNESCO World Heritage Site. Ang lugar ding ito ay pinangangalagaan ng National Trust for Places of Historic Interest or Natural Beauty, isang organisasyon na nagpapanatili sa kagandahan at integrity ng site na ito. At ang mga turista mula sa iba't ibang panig ng mundo ay dumarayo rito upang masaksihan ang napakagandang tanawin na ito.
Bukod sa geological wonder, ang Giant's Causeway ay tahanan din ng iba't ibang uri ng flora at fauna. Ang mga kalapit na mga bangin ay nagbibigay ng tirahan sa mga ibon tulad ng fulmar, petrel at tern. Number 3, Salar de Uyuni. Ang Salar de Uyuni o kilala rin bilang Uyuni Salt Flats ay isang pinakamalaking salt flat sa mundo. Ang lawak nito ay umaabot sa humigit kumulang 10,582 square kilometers at matatagpuan ito sa southwest Bolivia malapit sa Andean Mountains. Ang Salar de Uyuni ay resulta ng mga natuyong lawa na nag-iwan naman ng mga asin. Samantala, ang kasaysayan ng Salar de Uyuni ay nagsimula milyon-milyong taon na ang nakalipas. Ang lugar na ito ay dating bahagi ng isang malaking prehistoric lake na tinatawag na Lago Minchin. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang lawa na ito ay natuyo at naiwan ang mga salt flats. Ang salt flat na ito ay mayroong humigit kumulang 10 billion tons ng asin na kung saan ay kumukuha dito ng 25,000 tons ng asin taon-taon. Bukod sa asin, ang Salar de Uyuni ay isa rin sa pinakamalaking source ng lithium sa mundo. Ang lithium ay isang mahalagang mineral na ginagamit sa paggawa ng mga batteries para sa mga electronic devices. Gayon din, isa sa mga natatanging katangian ng Salar de Uyuni ay ang kakayahan nitong i-reflect ang langit na parang isang salamin. Kapag umuulan, ay nababasa ang ibabaw ng salt flat at nagiging isang napakakinis na salamin at nagmumukha itong parang walang hanggan. Dahil dito ay naging isa itong popular na tourist destination para sa mga photographers at mga turista mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ngunit sa kabila ng pagiging arid o tuyong lugar nito, ang Salar de Uyuni ay mayroon ding kakaibang ecology. Ang Isla Incahuasi na nasa gitna ng salt flat ay kilala sa pagkakaroon ng mga cactus na lumalaki ng higit sa 12 meters ang taas. Sa panahon naman ng tag-ulan, ang salt flat ay nagiging tirahan ng mga pink flamingo upang dito maghanap ng pagkain. Sa katunayan, ang lugar na ito ay nagbibigay ring tahanan ng ilang mga hayop na angkop sa ganitong kondisyon ng kapaligiran. Subalit, bukod sa natural beauty ng lugar na ito, ang Salar de Uyuni ay mayroon ding mahalagang papel pagdating naman sa ekonomiya ng Bolivia. Ang pagmimina ng lithium ay isang umuunlad na industriya na nakakatulong sa ekonomiya ng bansa. Number 4, Pamukkale. Ang Pamukkale na nangangahulugang Cotton Castle ay isang hindi pangkaraniwang lugar na matatagpuan sa Denizli Province sa western part ng Turkey. Ang haba nito ay umaabot sa humigit kumulang 2,700 meters, habang ang lapad naman nito ay 600 meters. At ang height naman nito mula sa base hanggang sa itaas na bahagi ay 160 meters. Kilala ito dahil sa mga magagandang white terraces na gawa sa travertine na isang uri ng limestone. Ang mga limestone na ito ay nabubuo mula sa mga mineral deposits na nanggagaling sa mga hot springs. Gayon din, ang tubig mula sa mga hot springs ng Pamukkale ay nagtataglay din ng mataas na antas ng calcium carbonate na siya ring nagiging dahilan ng pagkakaroon nito ng travertine formations. Subalit, ang tubig na umaagos mula sa mga bukal ay dumadaan din sa mga terraces at nagiiwan ng mga mineral deposits na kalaunan ay tumitigas at nagiging puti na parang mga cottons. Ang temperature ng tubig sa bukal ay umaabot ng 35 hanggang 100 degrees Celsius. Bukod sa magagandang tanawin sa mga terraces, ang Pamukkale ay tahanan din ng ancient city ng Hierapolis na itinatag noong 2nd century BCE. Ang Hierapolis ay isang kilalang lugar noong ancient Greek at Roman Empire dahil nagpapagaling ito ng mga sakit dahil na rin sa mga therapeutic properties na mayroon ang mga hot springs. Samantala, ang Pamukkale at Hierapolis ay magkasamang idineklara bilang UNESCO World Heritage Site noong 1988. Ang mga ito ay patuloy na pinangangalagaan upang mapanatili ang natural resources nito, pati na rin ang mayamang kultura ng lugar. Ngunit upang maprotektahan ang mga terraces, ang ilang bahagi nito ay isinara sa publiko, subalit ang mga bumibisita dito ay kinakailangang maglakad ng walang suot na sapatos upang hindi masira ang mga delicate formations sa terraces. Sa kabila nito, ang Pamukkale ay isang kilalang tourist attraction na dinarayo ng maraming turista mula sa iba't ibang panig ng mundo. Number 5, the Stone Forest. Ang Stone Forest o Shilin ay matatagpuan sa Yunnan Province sa China. Binubuo ito ng mga kakaibang hugis ng limestone. Ang gubat na ito ay may sukat na umaabot sa mahigit 350 square kilometers.
Ang mga limestone formation sa Shilin ay nagmula pa noong panahon ng Paleozoic era, 270 million years na ang nakalipas. Dati ang lugar na ito ay bahagi ng isang dagat, ngunit sa paglipas ng panahon ay unti-unting natuyo ang tubig ng dagat kung kaya't naiwan ang mga makakapal na limestone deposit. At ang erosyon na resulta naman ng ulan at hangin ang siyang humulma sa mga bato, kaya ito naging matatalim. Samantala, may iba't ibang uri ng formations sa stone forest tulad ng tower, cones, mushroom at iba pang kakaibang hugis. Ang ilan sa pinakasikat na formation ay ang Ashima Stone. Ayon sa isang alamat, ito ay isang babae na nagmula sa Yi minority na naging bato. Ang kwento ni Ashima ay isang mahalagang bahagi ng kultura ng Yi. Gayun din, ang Shilin ay mahalaga para sa mga kultura, lalo na sa mga Yi people na matagal nang naninirahan sa lugar. Sila ang nagbigay ng maraming pangalan sa mga batong ito. Tuwing August ay pinagdiriwang nila ang Torch Festival. Ito ay isang pagdiriwang na sinasabayan ng mga traditional dances, music at paglalaro ng mga Yi. Dagdag pa rito, ang Stone Forest ay isa ring tourist destination at ang mga bisita ay maaaring maglakad-lakad dito upang makita nila ng malapitan ang ganda nito. Maraming mga turista ang namamangha sa mga kuweba at underground rivers na matatagpuan sa lugar. Ang Kifeng Cave at Jiyun Cave ay dalawa sa pinakakilalang kuweba sa Stone Forest dahil sa stalactites at stalagmites formations nito. At noon ngang 2007, ang Stone Forest ay idinagdag sa listahan ng UNESCO World Heritage Sites bilang bahagi ng South China Karst. Samantala, ang Stone Forest ay nag-aalok din ng iba't ibang outdoor activities tulad ng rock climbing, hiking, caving, birdwatching, nature walks at guided tours. Number 6. Cave of the Crystals. Ang Cave of the Crystals ay matatagpuan sa ilalim ng Nica Mine sa Chihuahua, Mexico. Ang kuweba na ito ay natuklasan noong taong 2000 ng mga minero ng Industriya Espanyoles habang naghuhukay ng bagong tunnel sa minahan. Ngunit alam mo ba na ang Cave of the Crystals ay kilala din dahil sa pagkakaroon nito ng mga naglalakihang selenite crystals? Oo, totoo yun, dahil ang mga crystal sa loob ng kuweba ay maaaring umabot ng higit sa 11 meters ang haba at 4 meters naman ang lapad habang ang timbang nito ay umaabot ng hanggang 55 tons. Ang mga crystals ay nabuo sa loob ng mahigit 500,000 years dahil sa mainit na temperature sa loob ng kuweba. Ang temperature sa loob nito ay umaabot ng 58 degrees Celsius at may 100% humidity. Dahil sa mga kondisyong ito, ang mga scientist na nagsasagawa ng mga pag-aaral ay kinakailangan na gumamit ng mga safety gears tulad ng protective suits at respirators upang makapasok sa loob ng kuweba. Ang proseso ng pagbuo ng mga crystals ay nagsisimula sa mainit na tubig na nagmumula sa mga volcanic activities sa ilalim ng lupa. Gayun din, ang tubig na ito ay puno ng sulfate at calcium kung kaya't may kakayahan itong makabuo ng mga selenite crystals. At kapag lumamig na ang tubig ay nagiging stable ang mga minerals at nagsisimula na silang mag-crystallize. Subalit ang Cave of the Crystals ay hindi nakabukas sa publiko dahil na rin sa mga mapanganib na kondisyon sa loob nito. Ngunit mayroon din namang mga documentation at mga exhibition na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa lugar at nagpapakita ng kagandahan ng mga crystals. Bagaman ang kuweba ay maaari ding humarap sa iba't ibang risks tulad ng pag-deplete ng mga underground water reservoirs na maaaring maging dahilan ng pagbabago sa mga chemical composition ng mga crystals at ang mga industrial activities tulad ng pagmimina na isinasagawa malapit sa lugar. Number 8. Mono Lake. Ang Mono Lake ay isang malaki ngunit mababaw na lawa na matatagpuan sa Eastern Sierra sa California, USA. Ang lawa na ito ay pinaniniwalaang itinatag nasa 760,000 years na ang nakakalipas. Ang Mono Lake ay mayroon ding high alkaline at high salt concentration na nagiging dahilan kung bakit ginagawa itong tirahan ng iba't ibang uri ng hayop. Ang alkaline ng Mono Lake ay karaniwang nagmumula sa mga natunaw na mineral mula sa mga volcanic rocks na nakapaligid dito. Gayun din, ang mga ilog na nagdadala ng sariwang tubig at mineral papunta sa lawa ay walang direktang daan palabas. Dahil dito, ang tubig ay nag-i-evaporate at nag-iiwan ng mga mineral at asin na nagiging sanhi ng mataas na alkaline at salinity. Ang ganitong kondisyon ay sakto para sa paglago
ng Artemia monica, isang uri ng brine shrimp, at mga alkali flies. Samantala, noong kalagitnaan ng 20th century, sinimulang gamitin ng Los Angeles Department of Water and Power ang tubig mula sa mga ilog na dumadaloy papunta sa Mono Lake upang tugunan ang lumalaking pangangailangan sa tubig ng lungsod. Ang gawaing ito ay nagdulot naman ng malaking pagbaba sa level ng tubig ng Mono Lake na nagresulta sa pagkakaroon ng mas mataas na concentration ng asin at alkaline. Ang Mono Lake Committee, isang environmental organization, ay nabuo noong 1978 upang itaguyod ang pagpapanatili ng Mono Lake at maging ang mga nakapaligid na ecosystems. Dahil sa kanilang mga pagsisikap, bumalik ang ilang daloy ng tubig patungo sa lawa na nagresulta sa bahagyang pagtaas ng level ng tubig. Noong 1994 naman, ipinasa ng California State Water Resources Control Board ang mga regulasyon upang bawasan ang labis na pagkuha ng tubig mula sa lawa at protektahan ang natural resources ng Mono Lake. Sa kabila nito, ang Mono Lake ay kilala rin sa kanyang mga tufa tower. Ito ay mga natural rock formations na nabuo sa ilalim ng lawa. Ang mga ito ay nagtataglay din ng calcium carbonate na nakakatulong sa pag-crystallized ng paligid ng mga bukal na matatagpuan sa ilalim ng lawa. Ngunit kapag bumaba ang level ng tubig sa lawa, ang mga tufa towers na ito ay lumalabas at nagiging isang tourist attraction. Number 9. Marble Caves. Ang Marble Caves ay isang kahangahangang kuweba na matatagpuan sa General Carrera Lake sa Patagonia, Chile. Ang kuweba na ito ay kilala dahil sa pagkakaroon nito ng magagandang marble na pader at ang karaniwang kulay nito ay blue, white at gray. Maliban dito, ang General Carrera Lake kung saan matatagpuan ang mga kuweba ay itinuturing din bilang isa sa pinakamalaking lawa na matatagpuan sa South America na nasa boundary ng Chile at Argentina. Ang mga marble caves ay binubuo ng tatlong pangunahing bahagi, ang Marble Cathedral, ang Marble Chapel at ang Marble Cave. Ang bawat bahagi nito ay may kanya-kanyang taglay na kagandahan at mayroon ding mga marble wall na tila kinulayan gamit ng kamay. Samantala, ang Marble Cathedral ay ang itinuturing na pinakamalaking bahagi ng kuweba na mayroong matataas na marble arch na siyang nagbibigay ng nakakaakit na view. Ang Marble Chapel naman ay matatagpuan sa baybayin ng General Carrera Lake, malapit sa bayan ng Puerto Rio Tranquilo. Maaari itong marating sa pamamagitan ng pagsakay sa bangka at ito din ang karaniwang pinupuntahan ng mga turista. Ang Marble Chapel na ito ay nabuo sa loob ng libu-libong taon dahil sa pagkakaroon ng mga water erosion mula sa lawa. Ang Marble Cave naman ay nabuo mula sa mga metamorphic rocks na naging marbles sa loob ng milyon-milyong taon dahil sa matinding init at pressure. Ang mga kulay ng marble caves ay nakadepende din sa kondisyon ng liwanag na nag-i-interact sa mga marbles at sa weather condition na mayroon sa lugar. Kapag maayos ang panahon, ang sikat ng araw na tumatama sa tubig ng lawa ay nagre-reflect din sa mga pader ng kuweba na nagre-resulta sa pagkakaroon ng color blue at green sa paligid ng kuweba. Bukod dito, ang General Carrera Lake ay mayroon ding malinaw at malinis na tubig na nakakadagdag sa ganda ng Marble Caves. Ngunit upang marating ang Marble Caves, ang mga turista ay karaniwang nagsisimula sa bayan ng Puerto Rio Tranquilo na matatagpuan sa baybayin ng General Carrera Lake. Mula dito ay maaari silang sumakay ng bangka papunta sa mga kuweba. Subalit hindi rin naman madali ang paglalakbay na ito dahil na rin sa malamig na temperature at sa hindi maayos na weather condition sa Patagonia region. Sa kabila nito, ang Marble Caves ay naging isang kilalang tourist destination na dinarayo ng maraming turista mula sa iba't ibang bansa. Ang lugar na ito ay sakto din para sa mga taong mahilig sa photography dahil sa napakagandang view ng kalikasan. Number 10. Wave Rock. Ang Wave Rock ay isang kilalang natural attraction na matatagpuan sa Western Australia sa maliit na bayan ng Hayden. Ang hitsura nito ay kahalintulad ng isang malalaking alon sa dagat na gawa sa bato. Ito ay may taas na umaabot sa 15 meters, habang ang haba naman nito ay 110 meters. Maliban dito, ang Wave Rock ay bahagi din ng Hayden Rock, isang malaking granite inselberg na may lawak na umaabot ng humigit kumulang 160 hectares. Ang formation ng Wave Rock ay pinaniniwala ang nagsimula mga 2.7 billion years na ang nakakalipas. Ito ay nabuo sa pamamagitan ng mga geological processes tulad ng erosion at granite weathering. Ang hugis alon ng bato ay resulta ng chemical weathering na nangyari sa ilalim ng lupa.
Subalit, ang magagandang kulay naman ng wave rock ay dahil sa mga minerals na dumaan sa proseso ng oxidation. Ang mga kulay nito ay karaniwang yellow, red, at black. Bukod sa wave rock, ang hidden rock ay mayroon ding iba't ibang magagandang mga geological features katulad ng Hippocyon. Ang Hippocyon ay isang rock formation na may hugis na katulad ng bunganga ng isang hippopotamus. Ang lugar na ito ay kilala din sa pagkakaroon ng mga aboriginal rock art at carvings. Ang mga ito ay nagpapakita naman ng makulay na kasaysayan at kultura ng mga aboriginal people na naninirahan sa lugar sa loob ng libu-libong taon. Ang wave rock ay hindi lamang isang geological wonder dahil mahalagang bahagi din ito sa pag-unlad ng turismo sa lugar. Kaugnay nito, libu-libong mga turista ang bumibisita dito taon-taon. Ang mga turista ay maaaring maglakad-lakad sa mga walking trails na nagpapakita ng iba't ibang bahagi ng hidden rock. Maliban pa dito, pwede rin silang mag-camping at magsagawa ng iba't ibang outdoor activities. At para naman sa mahihilig kumuha ng mga pictures, ang lugar na ito ay sakto din dahil sa magagandang view sa paligid nito. Gayun din, ang mga lugar na nakapalibot sa wave rock ay meron ding iba pang mga tourist attractions tulad ng The Humps at Mulkas Cave. Ang The Humps ay isa ding malaking granite formation na may mga aboriginal handprints at petroglyphs sa loob ng mga kuweba nito. Sa kabila nito, ang wave rock ay nasa isang remote location ngunit maaaring ma-access sa pamamagitan ng kalsada mula sa Perth, ngunit ang biyahe mula dito ay maaari namang umabot ng 4 na oras.